In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong 13 linggo sa karaniwang panahon. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin ay ang sinabi ni Jesus. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ibig sabihin nito na bawal nating mahalin ang ating pamilya. Ang itinuturo ni Jesus ay dapat ang Diyos ang unang-una sa ating puso. Dahil kapag siya ang una, mas mamahalin natin ng tama ang ating pamilya, kaibigan at kapwa. Sa panahon ngayon, maraming bagay ang gustong umagaw sa ating oras at puso, pera, trabaho, social media, kasikatan, at sariling kagustuhan. Kapag ang mga ito ang naging sentro ng ating buhay, unti-unti nating nakakalimutan ang Diyos. Inaanyayahan ako ng salita ng Diyos na suriin ang aking mga prioridad. Kung may pagpipilian sa
pagitan ng misa at lakad, alin ang pipiliin ko? Kung may pagkakataon na ipagtanggol ang pananampalataya, ngunit baka pagtawanan ako, magiging matapang ba ako? Kung may krus na dapat pasanin para kay Kristo, tatanggapin ba ito o iiwasan ko? Ni Kristo ay hindi lamang Kristiyano. Tuwing linggo, kundi Kristiyano araw-araw. Mga halimbawa sa ating panahon na medyo pero may katotohanan. Ganito yon. Lord, sorry po. Hindi ako nakapagmisa kasi baka maubusan ng parking sa mall. Pero sa concert o sale, 2 oras bago magbukas, nakapila na. Kapag may bagong cellphone, overnight, nag-research. Kapag may Bible study o catechism, busy po ako. Kapag may raffle sa barangay, present agad. Kapag may Paris clean up, biglang mahina ang signal. Kapag may chismis, mabilis pa sa 5G ang pagkalat. Kapag salita ng Diyos ang ibabahagi, mamaya na lang. Nakakatawa man, pero minsan ganito rin ang nangyayari sa ating buhay. Kaya tinatawagan tayo ni Kristo na ibalik siya sa sentro ng ating puso. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Unahin ang Diyos bago ang lahat. Maging tapat sa pagdalo sa banal na misa, tuwing linggo at mga banal na araw. Madalas tumanggap ng sakramento ng kumpisal at banal na komunyon. Magdasal araw-araw bilang pamilya. Basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Maglingkod sa simbahan na may kababaang loob. Tumulong sa nangangailangan kahit sa maliit na paraan, sapagkat sinabi ni Jesus na kahit isang basong malamig na tubig ay may gantimpala. Ang unang pagbasa ay nagpapakita ng kabutihan ng babaeng taga Shunem na tumanggap sa propeta ng buong puso. Ginantimpalaan siya ng Diyos. Samantala, ang ikalawang pagbasa sa Roma ay nagpapaalala na sa binyag ay namatay tayo sa kasalanan at tinawag upang mamuhay kay Kristo.
Kaya ang ating buhay ay dapat maging malinaw na patutuo ng ating pananampalataya. Ngayong si St. Peter Pence, Ubulong Sancti Petre, pinapaalalahanan din tayo ng simbahan na suportahan ang misyon ng Santo Papa sa pagtulong sa mahihirap at sa pangangailangan ng buong simbahan. Ang pagbibigay ay isang konkretong paraan ng pagmamahal kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa aming buhay. Turuan mo kaming ibigin ka ng higit sa lahat, higit sa aming sariling kagustuhan, higit sa aming takot, at higit sa anumang makamundong bagay. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Hinihiling namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, at ang aming buong pamilya. Gayon din ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood ng pagninilay na ito na may dinaramdam. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pari, seminarista, relihiyoso at relihiyosa. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry Erlinda, at ang buong sambayanan ng Pilipinas. Bigyan mo ng karunungan at katapatan ang aming pamahalaan, ang aming presidente, Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, upang mamuno ng may katotohanan, katarungan, at pagmamahal sa bayan. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw na, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, Ami, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Loobin mong makamtan nila ang walang hanggang kapahingaan sa iyong piling sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit, kasalanan, at sa anumang panganib sa katawan at kaluluwa. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang hanggang sa huling hininga ng aming buhay ay manatili kaming tapat sa iyo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.